Good morning sa lahat. We're back. Apollo Manlawi. Welcome back to my channel. Last June 8, binisita kami ng isang malakas na lindol. Kaya dito sa Coronadal City tinamaan din kami 7 point something. Then sa Jensan it's 7.8. Tapos Sarangani ganun din. So nakita natin yung mga video sa Jensan, bumagsak yung Jollibee, iba't ibang buildings nagbagsakan. Sa Sarangani naman bumiyak yung lupa, yung landslide, umakyat yung mga corals, yung lupa sa dagat, umakyat sa taas ng dagat. So dahil dito, maraming vloggers ang nagpuntahan para tumulong sa aming lugar. Maraming salamat po sa inyo. Isa sa mga vloggers na napansin natin itong si Chichester. Ayan. Parang may patama kasi si Chichester dito. So, pakinggan natin yung unang video niya kung anong sinabi niya para makareact tayo. At sa pastor ninyo, yung mga nagsihingi ng 10% ninyo, nasan sila? Sa panahon ng pangangailangan, nasan yung mga 10% ninyo? Kung sinasabi nyo napupunta sa mga mahihirap yan, gutom yung mga tao rito, uhaw yung mga tao rito, wala silang kuryente, wala silang bubong na masilungan. Ang mga pastor ninyo, nilamon lang lahat ng pera ninyo pero hindi mahagilap sa panahon ng pangangailangan. Yan ang napansin ko rito. Yan ang napansin ko rito. Galit ka ha? Nagsihingi ng mga 10% ng mga tao para daw makatulong sa mga tao. Asa na makatulong ninyo ngayon? Asa na mga pastor ninyo? Yung mga nagsihingi ng 10% ninyo, nasan sila? Sa panahon ng pangangailangan. Ano naman siya binanggit? Okay. So, si Chichester, maging emotional siya. Siyempre, nakita niya yung mga kababayan natin sa Sarangani, sa Jensan. Dahil sa kanilang pamimigay ng tulong sa mga tao, wala daw siyang nakitang religious organization doon. Binabanggit niya yung 10%. Nanghihingi daw ng 10% ang mga pastor, pero sa ganitong panahon, hindi man lang makababa at makatulong. Valid naman yung gusto niyang ipaabot sa mga simbahan, sa iba't ibang religious organization. Pero, parang nahalata din natin, kasi marami ang nagsasabi na sa Iglesia ni Cristo mayroong 10%. Karamihan sa labas ng Iglesia ni Cristo naniniwala na may 10% sa loob ng Iglesia. Kaya napag-isip-isip ko, hindi kaya Iglesia ni Cristo ang gusto niyang pagsabihan? So sa Iglesia, wala pong 10%. Sa amin po, bukal sa iyong kalooban. Kung magkano ang gusto mong ibigay, ibigay mo. Yan ang sa amin. So, napansin ko lang yun. So, tingnan natin, ang Iglesia ni Cristo ba hindi namigay ng ayuda sa Jensan, sa Sarangani, at sa iba pang lugar? So, yung lugar lang po natin ang tingnan natin, particularly Jensan and Sarangani. So, panoorin po natin ang video na ito. Bahagi ng isang serye ng paglingap dito sa Mindanao ay narito po tayo ngayon sa bayan ng Malapatan, at kabilang sa mga nakatakdang tulungan ng Iglesia ni Cristo ay ang mga kababayan nating Muslim at mga katutubo. Ang masasabi ko lang po, kahit anong religion mo, walang pinipili. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin kasi natawid po kami ng sapa. Nakatando ako pero binigyan niyo ako, hindi kayo namimili ng tao. Salamat po sa inyo ha, kay nakakuha po med kuan ayuda gikan sa inyong simbahan nga iglesia. Bisag dili mi iglesia pero makatabang po sa amoa. Simbahan, ako po salamat. Dako na ni katabang sa among panginahanglan sa matag adlaw. Salamat mi hay tagaan mi diri sa ayuda diri sa amoa.
salamat yung pagsakripisyo sa inyong paghagog panahon, paghatag og mga higayon sa amuha sir nga mga tabos usab sir. Salamat kay kayo ninyo ug ang Dios magapanalangin sa inyo ha. Ug mag-aubas siya, mag-aamping sa inyong mga paglakaw sir. Malipay ni sir nga ay nagkakabang gahatag. Maraming tulong natin sa amin. Yan lang talagang aasahan na ha. May mataglatag. Maraming salamat talaga, sir. Dako na kaayo ning kapuslanan sa matag individual. Ako, sir, Seventh-day Adventist ko, sir. Believe ako talaga sa inyo, sir, kasi wala kayong pinipiling kahit anong religion. Tumutulong talaga kayo sa kahit sino. Yang nakita po ninyo ay lingap namin sa lokal ng sa area ng Sarangani. So, isa yan sa patutuo na ang Iglesia ni Cristo ay tumutulong sa ganitong pagkakataon sa gobyerno para mamigay ng ayuda sa mga tao. Namigay kami ng goods, namigay ng mga solar lights, at iba't iba pang kailangan sa mga nabiktima ng lindol. So, panoorin pa natin yung ibang video. Ganito sinalubong ng mga residente sa Barangay Burias sa Bayan ng Glan ang paglingap sa kanila ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa pagtutulungan ng mga volunteers at pakikipagkaisa ng mga residente, naging mabilis, maayos at mapayapa ang isinagawang pamamahagi ng relief goods. Karamihan sa mga natulungan ay mga kababayan nating Muslim at mga katutubo na kabilang sa Blaan Tribe. Thank you. Malaking bagay na po ito sa amin. Salamat kay ginabangan mi ninyo. Malaking natulong sa amin, sir. Mabuti po kayo, sir. Kaya walang pinipili, ma-Muslim man, ma-Christian. Pagkatapos ng paglingap sa mga naninirahan sa tabing daan, sinadya namin puntahan ang isang komunidad na hindi pa naaabot ng tulong. Halos 30 minuto kaming naglakad para marating ang pansamantalang tinutuluyan ng angkan ni Ginoong King Kim, isang purok chairman ng Tausog. Nang lumilil sila, nagkawatak-watak na kami. Pagkatapos may sumigaw, nasabi niya, nagbaba yung dagat. Kaya sabi niya, punta na kayo sa bundok dahil natakot sa sobrang takot po. Baka may tsunami na mangyari. Kaya po napunta kami dito sa taas. Kayo lang first, pinakauna kayo na nakapunta dito, nakarating. Ito yung first na pumunta talaga dito po kasi kadalasan doon lang sa highway. Ito yung pinakaunang rescuer na talagang nagpunta talaga dito na nagbigay talaga ng oras sa amin. Namasaya kami yung lahat po. Yung pagdating lang nung nagulat po kami. Dahil sa wala silang kuryente, pinagkalooban ng bawat pamilya ng solar lights. Itong solar sir, hindi lang sa bahay magagamit, pati rin sa panganap buhay, yung mangingisda, gamitin namin po. Bukod sa pagkain at ilaw, ay may karagdagang ipinagkaloob sa kanila. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na kay Sir Eduardo Manalo at sa inyong mga sa Iglesia ni Sir, sa inyong lahat po. Malaki ito para sa amin po. Hindi ito masasayang po. Sa maikling sandali, Okay, yung unan yung video na napanood ay sa Sarangani yon. Lipat tayo ngayon sa General Santos City. Pamamahagi ng lingap ng Iglesia ni Cristo sa General Santos City. Ako palang niya mong nadawat katabang. Wala po. Ngayon pa kami nakatanggap dito. Wala. Ngayon lang. Wala pa po talaga. Ito po talaga yung una namin natanggap. Simula po na nagkalindol po. Hindi pa po. Ito lang po. Isa sa mga layunin ng agarang paglingap ng Iglesia ni Cristo ay para maibsan ang problema ng pamahalaan na mabigyan ng tulong ang mga nasa matinding pangangailangan. Sa totoo lang po, malaking bagay po ito kasi paubos na rin po yung mga nabili namin nakaraan. Maraming salamat sa iglesia na mabigyan po kami ng tulong. Ang ganitong paglingap ay isa ring panawagan ng agarang pagtutulungan dahil sa pinsalang dulot ng malakas na lindol sa ating mga kababayan. Sa ngayon po, yung asawa ko po wala pong hanap buhay. Tricycle driver po siya. Wala pong pasok ang mga estudyante. Yung mga trabaho po, wala pong mga trabaho yung mga mall. So wala pong pasahero. Sa ngayon po kasi wala kaming trabaho kasi ang dinideliveran po namin around the city lang po. Sarado yung establishment na. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, agarang naghanda ng isang serye ng paglingap sa iba't ibang dako dito sa Mindanao. Sa awa ng Diyos, marami
ang pumunta rito para makipagkaisa sa repacking. Dahil sa bilis ho ng repacking, malaking tulong po ito sapagkat napabilis ang nagiging trabaho at higit sa lahat ay nagkaroon ng katuparan yung bilin mula sa pamamahala na makipagkaisa sila sa ganitong gawain. Sa ngayon po, tag-isisa kami po ng bag sa pamilya ko po. Ang laki po ng ginawa po sa amin. Sa sobra po ang laki po ng tulong po. Kasi po, di na po ako mahirapan po maghanap buhay. Gawa nga nung apektado po kami ngayon eh. Nagpapasalamat po kami sa po ngayon. Hindi nga po. Pagkatapos ng aktibidad dito sa New Era University Gym, ay kaagad na nagsagawa ng paglingap sa compound ng lokal ng General Santos City. Yung bigas nagmahal na din. Kaya po, malaki na din tulong kahit umuulan, nagapila po kami para makakuha lang. Mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, sama-sama ang mga miyembro ng pamilya sa pagtanggap ng tulong mula sa iglesia. Nagpasalamat mi sa Iglesia ni Cristo nga gitigaan mig ayuda. Tanan jud niya gitagaan nila. Nagpapasalamat po ako kasi malaking tulong na po ito sa amin. Sa panig Okay. Nakita po natin yung aktibidad ng Iglesia ni Cristo kung paano kami tumutulong sa mga nabiktima ng lindol sa Jensan at sa Sarangani. Yung ministro po nakita ninyo nagsalita si kay Eugene Kapanpan, yun po ang ministrong nagdoktrina po sa akin. Okay. So, sa ating mahal at mabait na vlogger, si Chichester, siguro mabawasan yung iyong frustrations kapag makita mo ang video na ito. So, kung kami may yung tinutukoy mo ng 10%, hindi po updated yung knowledge sa Iglesia ni Cristo. Wala po kaming 10%. At ang iglesia ay tumutulong sa pamahalaan sa ganitong mga pangyayari sa bawat Pilipino. So lahat nakakakuha ng ayuda. Walang ID yan. Walang requirements yan. Maglinya ka lang, kukuha ka. Wala pong limit yan. Gusto kong pansinin ninyo yung video. Meron doong isang tricycle na karami niyang ayuda na nakuha, mga 6. Kasi sa amin, kapag naglinya ka, hanggat sa makaya mong kargahin, ibigay yan sa iyo. Matapos ka maglinya, punta ka sa pila ulit sa likod. Kuha ka naman ulit. Wala pong limit sa Iglesia ni Cristo hanggat kaya mong kainin, hindi mo itapon. So, yun lang po ang ating vlog. Ang iglesia po ay katuwang ng pamahalaan sa ganitong mga pangyayari, sa ganitong sakuna. So, ibigay natin sa Iglesia ni Cristo ang respeto na dapat sa Iglesia ni Cristo. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to this channel.